Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto magre-react lang po tayo doon sa malupit na sinabi ni Pangulong Inday Sara. Ay, hindi pa pala Pangulo, sorry naman, excited. Sa sinabi ng ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Palakpakan naman tayo. Grabe ho ang kanyang sinabi at malupit na malupit. Kaya atin po itong pag-uusapan dahil meron tayong mga personal na kaalaman dyan. Bakit to? Alam niyo naman. Tayo yung maharap sa matinding pagsubok ngayon. At yung pagsubok na yan, walang iba kung hindi nanggaling. Doon sa dalawang binanggit ni VP Sara Duterte. Ay, nako, grabe talaga. Wala, sabi ko sa inyo. Itong dalawang to, ito talaga ang salarin ng lahat ng kapangitan na nangyayari sa ating gobyerno. Itong dalawang to. Panoorin natin ito ha. Ito po yung ni VP Sara Duterte. Okay, tas mag-react po tayo ha. At i-share natin. Naku, maganda kayo sa mga marami nating i-share na issue patungkol ho dito sa dalawang ito. Ito. Pakingge. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nako po. Yan ang katotohanan. Yun. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito. Wait lang. May naalala po kasi ako Nung nag-meeting po kami ni VP Sara, hindi naman meeting actually, nagkita. Napaunlakan po kami, na pinayagan po kami makipagkita sa kanya nung nandiyan po kami sa Davao. Yung buong Banateros, di ba? Sila Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, Jiggy Barat, inyong lingkod. Nakipag-meet po tayo kay VP Sara Duterte after niya magsalita doon sa KOJC. Kinabukasan, nagkaroon po kami ng exclusive na pakikipag-usap. At nabanggit niya ito. Sabi ko sa inyo, ganito yung kanyang pagbanggit. Mahaba ang usapan na to, kaya hindi na lang muna nating i-discuss. Pero may idea na po tayo nun dahil tandaan nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang kinakaharap natin ngayon? Meron tayong kaso dyan sa Naku, ayoko na muna magsalita. Ikaw na muna, VP Sara Duterte. Ikaw muna. Sa DepEd muna tayo. Okay. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nako po. Nagulat ako. Nagulat daw siya. 5 million Ay 5 billion para sa construction doon Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Naku po, patay tayo dyan. Ang lupit nyo. Bambira ayoko na magsalita ng mura pero talaga Mantakin mo mga kababayan. Yung magkano eksaktong amount noon? Ayan 5 billion 917 million. Na ito po, pag sinabi mo National Expenditure Program, ito na po yung napagdesisyonan ng inyong ng executive branch na ibigay sa inyo, na approve, na ito na yung ibibigay na budget sa inyo. Okay? So, 5.9 billion. Mantakin mo, may lumapit daw sa kanyang kongresista. Naku, grabe talaga. Kapal ng mukha mong animal ka. Gago! Kaya kayo nagtatabaan dyan, mga animal kayo 5 billion. 5.9. Kung ira-round up natin yan, 6 billion yan. Diba? 6 billion na sana'y pangpagawa ng classroom. Mantakin mo. Pati ba naman yung ibibigay mong construction para sa classroom ng mga kabataan, nanakawin nyo pang mga animal kayo? Animal talaga kayo. Ganyan kayo. Animal kayo. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hihingi nila yung 5 billion. Parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho.
ng Department of Education sa construction ng Grabe. mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Humihingi, animal. Ano yan? Balato, ano to? Napanalo sa bingo? Napanalo sa kasino? Napanalo sa pustahan? Humihingi ka diyang animal ka? Ay, naku naman. Nagulat nga daw si BP Sara Duterte. Siguro, dinilatan nito. Ito pa naman si BP Sara Duterte. Pag dumilat to, gumaganyan yan eh. Bakit dinilatan kaya nito? At sinabing, hoy! Para sa kabataan yan Bakit mo ka humihingi dyan? O, ituloy natin. Ano nangyari? Hindi, nililinaw natin 6 billion. More or less, 5.9 billion. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Grabe, no? Mantakin mo, meron ng problema tayo sa, hihingan pa. Kita nyo yun, ito yung example na kagawian na po ng Kamara ito. Sa leadership ng Kamara. Hindi natin alam kung anong nangyari ng mga nakaraan. 'Di ba? Buti na lang, si BP Sara Duterte astig na tao. Astig na tao in a sense, wala siyang pakialam kung kailangan niya nang umalis, hindi siya kapit-tuko sa pagiging sekretary, hindi rin siya kapit-tuko sa kahit anumang kapangyarihan. So, sige, wag na. Ganun. Kung ayaw nyo, diwag. Basta, hindi pwede yan. Mantakin mo. Kung gawain na nila yan. Magkano ba sa amin dyan? Patay tayo dyan? Magkano kaya? Ito ang tanong. Magkano kaya? Tandaan ninyo, DepEd pa lang to Ganito kalala ang korupsyon sa Pilipinas. DepEd pa lang ito. Magkano pa kaya yung hiningi ng ibang na mga leadership ng Kamara sa ibang mga departamento? Mantakin mo? Tuloy. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez. Sino kaya yung nanghingi? So definitely hindi si Martin Romualdez. Pero parang ang dating sinasabi ni BP Sara Duterte parang inutusan. Kasi sabi niya, sabihin nyo kay speaker na hindi pwedeng chap-chapin. Yun. So parang without even saying directly, parang ang dating, inutusan niya yung mga congressman na lumapit kay BP Sara Duterte, kung sino man yun. Hindi natin kilala yun, pero may hinala tayo. Alam mo naman, may binanggit si BP Sara Duterte. Hindi natin alam kung sino, pero may hinala tayo kung sino yun. At sinasabi ngayong ni BP Sara Duterte, sabihan nyo yung amo nyo. Hindi pwedeng ganyan. Ano to? Nanakawin nyo yung pera para sa pagpapagawa ng mga classroom? Ganun kayo kagarapal? Eto, tuloy. Di pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Okay. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Grabe! Do you understand what happened here? Do you? Ganito ayoko na magsalita, ikaw na nga lang, Kong. Gago! Yun. Ganito ayoko talaga. Ganito napakawalang ya ng ating gobyerno. Ano ba ibig sabihin yan? Ito lang inapruban. 5.9 billion. Sabi ni BP Sara Duterte, doon sa emisaryo, di umano, according to him, according to her, yung emisaryo, kongresista, kung sino man yung animal na yan, magkano sa amin? Ang sagot ni BP Sara Duterte, di pwede yan. Di pwede chap-chapin. Alam mo ginawa? Okay. Ayaw mo. Okay. Walang problema. Ayaw mo. Sigurado ka? Ayaw mo. Sige, kami nang bahala. Kaya, minekos-mekos nila yung GA. Dinagdagan nila ngayon, ginawa nilang 15 billion.
Minekus-mekus nila. Ginawang 15 billion. So sa madaling salita, ang ibibigay lamang sa DepEd 5.9. Magkano ang katkong? Grabe talaga. Ang katkong! Alam niyo kung magkano? Mahigit kumulang 9 billion. Nako, grabe. Kaya naman pala may pambayad sa mga vlogger tong mga animal na to eh. Gago! O, kaya naman pala nakabili ng Raptor yung isa. O. Gago! O, kaya naman pala naka-condo na yung isa. Dati, nasa kubo lang. O, ano? Gago! O. Dati, yung mga chinuchu spaghetti lang niya, mga tigwa 150. Ngayon, medyo mahal na, 500 na. Gago! O, di ba? So, ganyan kaloko, ganyan kagago ang ating gobyerno na sabi nga dito ni VP Sara Duterte, leadership ng Kamara. At may binanggit siyang 2 tao dito. Hindi ako nagsabi. Zaldi ko ha. Ayan ka na naman. Di na naman nakikinig yung mga abogado mo, ha? Kung ano na may sasampang ha? Maya, malinaw ho yan, ha? Ang sinabi dyan ni VP Sara Duterte, kayong dalawa ni Speaker Romualdez, ang may control sa budget. Wala naman siyang ito, linawin lang natin, in fairness. Kasi baka sabihin ninyo, ano tayo kinukulayan natin. Hindi, in fairness, wala naman sinabi si VP Sara Duterte na ang nanghihingi sa kanya ay si Zaldico o di kaya si Speaker. Walang sinabi si VP Sara Duterte ganyan. For the ano lang yan, para sa kaalaman natin, for clarity, wala siyang sinabi. Pero, ang sinabi niya, ang nagko-control ng budget na yan, ang nagdagdag di umano sa budget na yan, walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico. Yan po ang binabanggit ni VP Sara Duterte. Hindi tayo, ha? Si VP Sara Duterte, ha? Zaldico, si VP Sara Duterte nagsabi niyan, ha? Gago! Hindi ako. Okay, tuloy. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion. Yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Ano daw? Yung 10 billion na yon hindi na kontrolado ng DepEd. Since hindi sila nakahingi, kung sino man yung kongresista na yon, at kung sino man yung nire-representa ng kongresista na yon, since hindi sila nakatkatkong kay VP Sara Duterte at hindi pinahintulutan ni VP Sara Duterte na magnakaw ang mga congressman na ito, ano ginawa? Minekus-mekus po mga kababayan. Yung ano po, yung budget dun sa gap, di ba? So ibig sabihin to, pumatong sila. Magkano? Higit kumulang 10 bilyon, di ba? Ang mga gago. 10 bilyon. Anak kayo ng wewe. Saan kaya mapupunta yung 10 bilyon? Pangangampanya para sa pagiging presidente? Nako. Para sa pangangampanya para sa magsenador? Nako. Baka naman para sa mga bet kaya. Hindi natin alam, ha? Nako, dapat sagutin nyo ito. Speaker at saka Zaldico. Nako, matindi paratang ni VP Sara Duterte dito. Di natin alam kung anong... mamaya, papakinggan natin ang sagot ng isa sa mga binanggit ni VP Sara Duterte. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Naku po! Oh? Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yun sa papel. Makikita ng taong bayan yun sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion.
So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget. So it is very very clear, therefore I conclude. It is very very clear, mga kababayan, na sinasabi ni VP Sara Duterte, dalawa lang ang nag-approve, si Zaldico at saka si Romualdez, ang nagtaas ng budget na yon. Kasi nga, sabi niya dito, dalawa lang ang nagko-control ng budget. Gets nyo? O so, sino nagtaas nung from 5 billion na naging 15 billion? Sino nagtaas nun? Walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico, according to VP Sara Duterte. Naku po, malupit ito. So para bagang sinasabi ni VP Sara Duterte na ang kontrolado lang niya ay yung 5 billion na nandoon sa unang hiningi, pero pinatungan. Asa na kaya yung pinatong? Naku po, hilig yung pumatong, ha? Delicate siya, baka mabuntis, ha? Huwag kayo ng ha? Ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Nako, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos yung isa. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Nako. Noong lumabas na, grabe ito, 19 billion ang approve. O, nung lumabas na, magkano na yung House version? Sige nga, madam. Ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. Naku po, grabe. Mahigit kumulang 5 billion. Tama ba? O kung if may mathematics, so sa NEP, ibig sabihin, again, yung national expenditure, ibig sabihin yun yung para talaga sa yun ang inapprove ng Department of Budget. Okay? 19 billion. I-round up na lang natin para di mahirap banggitin. Pero ang ginalaw ng Kamara ay 24 billion. Ginawa nilang 24. From 19 to 24. So, more or less, 5 billion. Kanino na naman mapupunta yan? Ano naman yan? Grabe talaga kayo. Grabe. Sabi ko nga sa inyo una sa DepEd. Pangalawa sa Office of the Vice President. Paano pa yung ibang departamento? Tiba-tiba talaga kung sino man yan. Kung sino man yan, kumakatkong dyan. Tiba-tiba na naman. Grabe kayo. Kaya talaga napakawalang yan ito mga to. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Grabe. Ayan no. Kinuha mula doon sa repair. Ibig sabihin, tinanggal. Tinanggal doon sa repair. Itong amount na yan. Yan. Tinanggal yan. Yung amount. Kasi sa sa ENEP to, ito yung national expenditure. So, siyempre, para mapatungan yung saan kinuha? Dito daw. Okay? Tuloy. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Nagets ninyo. So, tinanggal dyan, inilipat doon sa pinatong kanina. Kasi siyempre pagka meron dinadagdag, kailangan may binabawasan. So ang nangyari, parang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, kaya mga kababayan, kayo mga teachers, estudyante na mga public school, mga lalo na sa mga probinsya, kaya sira-sira yung mga mga mesa o eskwelahan ninyo. Bakit kanyo? Kasi yung pang-repair niyaan, kinatkong. Tinanggal yung 5 bilyon. Tinanggal at inilipat sa iba. Naku po, ayan na naman po tayo.
Naalala ko na naman yung PhilHealth na nilipat yung budget. Naku po. Ang lupit talaga. Ang lupit ng gobyerno to. Sa bagay, mahal ang pulburon ngayon, di ba? Hindi. Wala, sinasabi ko lang naman. Wala naman ako sinasabing nagpupulburon. Wala. Sinasabi ko lang, mahal ang pulburon. Wala, ganun talaga. Mahal ang bilihin ngayon eh. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Grabe. Makikita nyo yon sa papel. Grabe talaga. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Sandali nga. Totoo ba yan, Madam Vice President? Totoo ba yan? Kahit daw mga senador nagtanong kung tungkol dyan sa 17 billion na yan. Tingnan natin. Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Sa madaling salita, yung nawawala, di ba? Na di umano, parang binago daw. Sino ba may control? Si Speaker at saka si Saldico. Yung nawawala na yon, nagbigay ng listahan. Okay, yung listahan na yon, doon daw mapupunta yung mga construction, bla bla bla, kung ano gagawin doon. Sinabi ngayon ni BP doon sa Senate na tulungan nyo kami. Yan ngayon tinanong ngayon ng isang senador. Tuloy. Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Nako. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Sige nga, balikan natin. Makikita nyo. Balikan natin. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. Hindi nagsisinungaling si BP Sara Duterte. Naandun talaga. So yung dokumento na yon na pinakita ni BP Sara Duterte, yan ho yun. Nandyan talaga. Kasi nabanggit sa Senate Kasi si remember, hinihiring din dyan sa Senate. Okay? Nabanggit. So ibig sabihin, authentic, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Hindi fake news. Bakit to? Kasi diniscuss sa Senado. Ayan, no? Tamang-tama yung amount. However, this is my concern which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Ayan. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Magkano yun? Magkano yun? So, ayan sa 24.6 billion allocated under the GAB, yung po yung General Appropriation bill pa lang yan kasi tama ba? I'm not sure kung bilan yung sa B. Pero alam ko kasi dinidiscuss sa Kamara, dinidiscuss dito. Okay? So hindi pa ho yan yan yung na-finalize. So kaya nga ho bill pa lang siya. So 24.6 billion ang inallocate under the GAB. And yet but only 9.8 billion
from the allocation is left to the discretion of DepEd. O, sa 24 point blah blah billion, 9.8 lang ang kontrolado ng DepEd. The rest, sino may control? Hindi na natin alam. Ito ang malinaw. Hindi nagpe-fake news si BP Sara Duterte. This is legit. This is not fake news. Diniscuss po ito sa Senado. Okay? Ang linaw po, diniscuss ito sa Senado. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Yan. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari. Bakit kasi may mga nagsasabi, may mga nakikita akong comment na mga tatanga-tangang comment. Sabi, hindi naman kontrolado yan ng camera lang Alam mo na, maraming troll sila di ba? Yung mga troll ni, ni Tamba, hindi natin alam, di ba? Ang daming, ang kanilang parang panagot diyan sa akusasyon ni BP Sara Duterte. Sinasabi nila na sandali Senado rin naman nagde-decide pero tandaan natin ang Senado kaya nga nagkagulo-gulo sila, di ba? Kaya nga napalitan yung kanila leadership dahil merong nangyaring hindi din tama. Kaya nila pinatalsik yung kanilang Senate President. Kasi nga alam naman natin, kamara at kamara pa rin ang didesisyon kahit sa budget na inaalat sa Senado. Kamara ho ang talagang, kaya nga sila ang pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas kasi sila may hawak ng budget. Sila nagdi-decide. Kaya nung BICAM na, kasi ganito yan kamara, pag-uusapan, Senate, pag-uusapan, tapos BICAM. Ang problema sa BICAM, hindi naman po lahat ng senador na andun. Sino lang inaandon? Yung bata nung Senate President. Walang iba kung hindi sa finance. Chair ng finance ng Senate. So pag sila lang ang nagkasundo, kaya nga dami nagrereklamo dyan kasi parang pinag-usapan pa natin lahat ng kongresista. Pinag-usapan pa ng lahat ng senador. Pagdating naman sa BICAM, dalawa lang naman na mag-uusap. Tapos, doon na desisyonan kung ano. Kaya ito nga, dumating sa BICAM, walang nangyari. So, yung sinasabing 24 billion, wala na tuloy-tuloy na. Kasi nga, dalawa lang ang may hawak dyan. Di ba? Ay, nako. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. So, sinasabi ngayon ni BP Sara Duterte, even on the BICAM, kung anong sinabi ni Romualdez, kung anong sinabi ni Zaldico, sila lang ang nasusunod sa desisyon doon. Kontrolado nila even the representative of the Senate. That's why nagkaroon ng Senate leadership change. If you remember that, nagkaroon ng leadership change sa Senate. Now, nasolusyonan ba? Tandaan natin, medyo more independent na masasabi natin itong si Escudero kaysa kay dating Senate President na si Zubiri. Pero ganito nga yan. Kaya nga, 'di ba? Lang lahat ng ito, if titingnan mo buong picture, tama yung sinabi sa article ni Roberto Tiglao na sinabi niya, etong panggigipit sa Kamara, panggigipit pala sa KOJC has something to do with the 2025 election. Anong ibig sabihin nun? Remember, ang isa sa pinaka-financier o basta sabi nating greatest supporter ng mga Duterte ay si Pastor Kibuloy at ang KOJC. So para wala nang manalo pang senador na kaalyado ng mga Duterte, kailangan nating pilayin yung pinaka-source nila, yung pinaka-tumutulong sa kanila, yung pinaka-lakas nila. Sino yun? KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Kasi kontrolado na nila media Ang hindi na lang nila nakokontrol, SMNI. SMNI, KOJC, si Pastor Kibuloy. Now that they hold Pastor Kibuloy,
pwede na nilang kontrolin. Talagang maaano na nila. Kaya nga, yun yung buong picture kung bakit sinasabi natin na yung nangyari sa KOJC, may mas malaking picture dyan. Ayaw nilang mamanalo ang mga kakaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Bakit? Para kontrolado na rin nila ang Senado. Kasi ngayon, medyo nandyan na yung mga pumapalag di ba? Nandyan si Bato, nandyan si Robin, nandyan si Bongo. Yung mga yan pumapalag yan yung isa bumalimbing na, ang bilis bumalimbing para manalo kasi wala yun. Talunan po lagi yun para manalo, kailangan ng bumalimbing, di ba? So para makontrol nila yung Senate, kailangan mawala yung tumutulong, which is KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Ayan Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. Grabe, no? In fact, balik lang ako konti sa'yo, ha? Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024, ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Ayan ang linaw niyan ang linaw niyan, even sa Kamara, diniskas yun. Diba? Diniskas yung inangat ng budget. Dito kasi GAA na kasi act na. General Appropriation Act na. So ibig sabihin, ito po'y naging parang, kasi ganun yun pagka ginagawang batas yung budget, parang ang tawag nila act ayan, tuloy. The committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila. Grabe, yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. Naku po, may abangan pa bukas. Naku po, patay tayo dyan. Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw. Hindi po nagpe-fake news si VP Sara Duterte. Diniskas sa Senado, diniskas sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag-BICAM na, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino ba nagdidesisyon sa BICAM? Si Zaldico at saka si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdidesisyon. So, asan na yun? Ayun, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan yun Asan yung transparency dyan? Kahit yung Kamara, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila dun nakita nyo, naglista sila doon? Pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi nagmaterialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira.
Di ba? Listahan lang ho yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. Mga kababayan, para naman po sa patas ng pamamahayag, ilabas din natin yung video nito ni Zaldico. Ito ha. Pasok. Nakita po natin kahapon ang part 1. Linawin natin. Ito yung before. I think, correct me if I'm wrong, lagay nyo sa comment. Pero ito yung hindi pa ata niya nakikita. Yung binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kino-comment niya lang dito at this time, ito, I think this morning, kino-comment niya pa lang dito yung first video ni BP Sara Duterte. Wala pang binabanggit si BP Sara Duterte na pangalan, nag-react na siya. Alam na natin. Pakinggan natin ha. Kasi hindi ako sure pero hindi ako sure na kung lumabas ito before or after the second video. Kasi yung pinakita ko kanina, yung pinlay ko, second video yun. Okay? May unang video. Doon sa unang video, teaser pa lang. Wala pa yung pangalan ni Zaldico at saka ni speaker doon sa unang video. Ito ata yung nire-reactan dito ni Zaldico. Ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ayan na, namemersonal na. Diba? Namemersonal na si Kuya. Zaldi, kung talagang galing sa puso mo yung pagdidepensa mo, hindi mo na kailangan magbasa-basa dyan. Hindi mo kailangan magbasa-basa dyan. Ba't ka nagbabasa-basa dyan? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin natin pag nagbabasa? May tumulong sa kanya na magdepensa. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Lahat yung sinabi niya, war on drugs. Ultimo nga si Abalos, di ba? Nadulas eh. Ano sabi ni Abalos? Pag ganun-ganon pa siya. Liwalo sa ano. Ngayon. Ganun. Hindi. Yung ano pala, doong nakaraang administrasyon. Nadulas yung bata nyo. Nadulas. Tapos sasabihin nyo, palpak yung war on drugs. So, ibig sabihin, talagang bumalik ang criminality ngayon. Noon, nawala. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. Nilinaw na ho ng AFP yan. Hindi naman po sabay-sabay sila. Yung 400 na yon, salitan po yun. Ano yung 400 sabay-sabay, walang uwian, tulugan? Ano to? 24 oras naka-duty silang 400? Ay, naku naman, sir. Gamitin naman ng minsan. Yung 400 na yun, hindi naman po sabay-sabay yun. Sali, tandaan ninyo. 400 more or more. More or less, ika nga. Divided by 3 yan. Bakit kanyo? 8 hours ang pasok. 8 plus 8, ano? Sagot! 16. Plus 8, 24. Siyempre, 8 hours. So, yung 400 divided by 3. Diba? Common sense, sir eh. Hindi ibig sabihin yung 400 na, ano to, 400, walang pahingahan? Pambira naman kayo, sir. Pangalawa, ito lang para sa kaalaman mo. Si BP Sara po ang Duterte ang pinakamaraming boto. Kaya naman din, si BP Sara Duterte ang pinakamaraming kalaban. Bakit kanyo? Takot sa kanya. Bakit? Mandato ng bawat Pilipino, 80% ay nasa kanya. So takot na takot sa kanya yung kalaban niya. Kaya may maaaring gawing masama sa kanya. Kaya kailangan niya ng security. Tama po ba ako, sir? Hindi, sir. Tama po ba ako, di ba? Ang dami niyang kalaban. Kayo ba kalaban niya? Hindi. Ako nagtatanong lang. Siyempre, isipin niyo mga kababayan, kung meron mang isang politikong tumatayo talaga para labanan, isa sa mga tumatayo para labanan ng mga rebelde, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte yun. Lumalaban sa mga sinungaling. Huwag kang masasaktan ka agad.
nakabidyo ka naman eh. Sinungaling o di kaya magnanakaw sa gobyerno. Wala ko sinasabi ko yun, ha? Ha? Siya ho ang maraming kalaban dyan dahil marami siyang binubuking. Tama, mali? So, naturalmente, sir, kailangan siyang bantayan ng 24 oras. O, di ba? May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened. Kasi nga po, alam niya na makakalaban niya ang presidente. Di ba? Para sigurado lang, di ba? History of the Sir, sagutin na lang ninyo. Sagutin na lang. Philippines. Tandaan ninyo, ha, wala pang binabanggit si VP Sara Duterte dito, ha? Bakit nag-iingay na kagad ito? Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Ang hirap na, sir. Ang hirap pag binabasa yung statement, ha? Pero ang taray ni sir, naka-iPad Pro, ha? Yung 13. Nano yan? Nano texture. Yan, grabe si sir. Diba? Talagang basa lang. Basahin mo lang yung sinulat. Hindi natin alam kung sino nagsulat niyan, eh. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual. Hoy, hindi na nakikinig sa mga kasamahan mo. Ang dami nagdadardalan sa paligid, hindi na nakikinig sa'yo. Nakakabambira. Bawasan mo ng budget yan sa project nila. Sabihan mo sa boss mo, sabihin mo na, sir, eto mga to, hindi nakikinig, yeah. Hindi ko naman wala ko sinasabing hawak niya yung budget. Hindi ko sinasabi. Kasi siya ang chairman, eh. Siya ang chairman nun. So, nung appropriation. So, siya ang doon. So, wala tayong sinasabing masama doon. Kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan.
Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po to totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong Kinonfirm ni Kuya. Kinonfirm ni Kuya na talaga nakipag-meeting siya. Siyempre, pero wala namang sinasabi na na kung ano man yung pinagmitingan nila. Ito lang yung sinasabi na pinagmitingan nila. Pero at least sinabi niya na nakipag-meeting daw siya. Tuloy nyo yan. Meaning yung confidential funds. Dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami. Dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Huwag yun na lang bigyan ng budget. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Eto. Dito pa lang sablay na siya. Sinasabi niya na nakikinig ba siya doon sa mga ahensya ng gobyerno. O sige. Punta tayo dyan. Di ba sinasabi nga ni Marcoleta? There is a tradition, courtesy, given to the OP and OVP. Even ng time ni Pangulong Duterte, na kahit kaalyado niya mga kongresista, Senado, siya ang presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging ang pinaka number 1 kontrabida noon ay si BP Leni. Kinontra ba niya? Hindi. Kinontra ba ng mga congressman at saka ng Senado? Lagi nyo binibigyan ng parliamentary courtesy. Ika nga, binibigyan nyo ng kortesiya sa budget. Kaya pasado kagad. Kasi yun ang gawain na noon pa. Na ang Office of the President and Office of the Vice President, whoever they are, whether they are opposition or not, binibigyan ng courtesiya pagdating sa budget. Wala nang tanungan, ipinapasa na kaagad. Tama, mali? Bakit kanyo? Nung kaalyado nyo pa, 2022 I think and 2023, di ba? Yung pangalawa pa nga, sino ang mismong nag-move na ma-defer na yung budget? Walang iba kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos. Dahil hindi pa kalaban si BP Duterte, hindi pa siya bumibitaw. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng mga opposition statement, opposing na katayuan, ika nga. Biglang nung siya nahay pumapalag na, biglang may question na kayo. Tanungin kita, sir. Bakit noon na mas mataas pa ang budget ng OVP, bakit noon binibigyan nyo ng courtesy at hindi nyo na tinatanong? Mas mataas pa yung budget niya noon, ha? Ngayon na mas mababa na dahil wala na nga yung mga iba-iba dyan, bakit ngayon nyo binusisa ang budget ni hindi nyo binusisa yung budget ngayon? Ang binubusisa ninyo yung budget noon. Noong mga dadali. Hindi kayo makamove on. Noon pa yan eh. Ba't nyo binubusisa ngayon? Tapos sasabihin nyo, there is no politics in this.
Sino maniniwala sa inyo? Yung mga tanso, yung mga bulag-bulagan? Walang maniniwala sa inyo. Simple lang yun eh. Simple lang, sir. No makadadawang budget na dumaan na. Walang busisa. Courtesy. Go. Mas mataas ang budget ha ng OBP nun. Pati wala. Go. Oh. Pero ngayon, dahil kumukontra na si VP Sara Duterte, bigla niyong binusisa. Oh. Tell me now, walang politika doon? Ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni VP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at pilit na pilit si Kuya, bakit malala? Anong malala? Malala! Ang hirap talaga pagka, binabasa lang, Ang hirap, Ang hirap pag wala sa puso. Ang bira, palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat. Ang daming akusasyon nitong personal, Ang daming akusasyong personal, pero walang pinakitang proof. Walang pinakita. Si VP Sara Duterte may pinakita. Eto, wala. Nga. O, diba? Wala ka pala eh. Nakapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2,000. Eto mga kababayan, kilala nyo na ngayon kung sino si Zaldico. Kung sino yung nagdemanda sa akin. Kilala nyo na siya. Kung anong klaseng karakter meron siya. Kung anong klaseng kongresista ito. Kilala nyo na siya ngayon, di ba? Alam nyo na ang karakas nitong maman to. Sabi ko naman sa inyo kahit nga yung pagdedemanda niya, freedom of speech po natin na i-discuss yung mga issue sa lipunan. Yung pagtatanong natin sa kanya, yun ang kanyang ginamit para ako po ay kasuhan niya ng libel. Di ba? Bakit to? Kasi nga nagre-react agad siya, hindi pa siya binabanggit ni VP Sara Duterte, nagre-react na agad siya. Sandali, para mas makilala nyo pa itong tao na ito, ipapaalala ko lang uli sa inyo. Eto, ipasok natin, ayan, wait lang, ayan, ipapasok uli natin ito. Importante kasi ito, malaman ninyo mga kababayan. Ayan, naalala ko lang bigla. Ito yung dahilan kung bakit ako na-demanda. Dahil pinlay ko ito, nireaksyonan ko ito. Hindi ko alam kung bakit ako dinimanda, hindi si Villanueva. Si Senator Villanueva po ang nagsasalita dito. Sandali. Ipe-play natin para marinig nyo. Ano bang klaseng tao? Ito si Zaldico. Hindi po galing sa akin. Galing kay Senator Villanueva ito. Pasok! Pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po. Yan yung ginagamit pang sa kanya na ni Zaldico, kaya nag-react siya. Nag-react si Villanueva kasi ito yung issue ng PI noon Tapos nung binanggit niya
biglang may nag-react si Zaldico at yan yung isa sa binibintang kay Villanueva na sinasabi niya, eto, may ebidensya ako, dismiss. Dismiss. Yun ang sinasabi ni Villanueva. O, ituloy natin ngayon. Sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, Probable cause pa lamang. Ibig sabihin, fiscal level pa lang. Wala pa. ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriation. Sino yon? Mr. President. Sino yung chairman ng appropriation na binabanggit niya dito? Walang iba. Kung hindi si Zaldico. O, ituloy mo, Senator Villanueva. Yung sinabi mo. Sinabi mo, ha? Hindi ko sinabi. O, sa abogado ni Zaldico, sinabi ni Villanueva. Hindi ako nagsabi. Is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Tuloy. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nako po, patay tayo dyan. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Nako po. Kakalkalin po. So, ibig sabihin, kasi away ito ng ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PI na yan. Ang nagsalita, nagkomento ay si Zaldico. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So ibig sabihin, noon pa lang pala na may personal na ho ito si Zaldico. According to Villanueva, ha? Hindi po sa akin. Ayan ang sinabi niya. Ulitin natin. Ay na hindi niya away. Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Personal attack na personal si Zaldico. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali? Tuloy. Kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corp. Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso niya sa bayan. Pambira. Ito. Ano yun? Operation. True or false? Ano yun? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot, true. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Siyempre naman siguro, mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan. Naging kongresista yan. Alam niya huya mga yan. Matagal nang nakikipag-deal yan sa mga taong, mga may proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico, sinasabi ni Villanueva, ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? Ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally? Kasama po ba sa Farmally, yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. The answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan. Yung korupsyon na nangyari sa Farmally na pinapakasuhan ng buong Senado, na pagdesisyonan ng Senado
ng resolution nila dun sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. O kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na SunWest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po akong sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba? Kasuhan ng Senado. The answer is true. True daw. Kasama din po ba Ang ano? ang kumpanya niya Na? dito po Sa? sa controversial Na? na DepEd laptop scam? Oh, Ang sagot po, andali, bago ka sumagot. Oh, di ba nakita natin yung grabing presyo ng laptop na yan. Oh, bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung Celeron ba yun o ano man, pero overpriced yung mga laptop na yan. Alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad doon sa after service para pag nasira. Yan yung bagay na hindi mo na maka-quantify. Hindi mo na mabibilang, hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon, kuno. Na pag may nasira dyan, in other words, parang ka nagbayad ng after service or Apple Care. Kaya lang hindi Apple eh. So hindi Apple Care, yung walang ganun, walang parang do sa kontrata nagbayad ng technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung paggawa. Hindi mo naman maka-quantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama, mali? Oh. Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? Ano sagot, Senator Villanueva? true. True. Di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman ng Nako po. anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion Nako. na kaso na kinakaharap ang taong ito. Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako. May butiki dito may butiki. Mr. President, Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. Akala ko ako yun. Ikaw naman, no? kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, Oh, ano yon? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, Ano? ang masaklap po, Ay? inappoint po siya Na? Kamara de Representantes Na ano? bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula, Sandali. Samantakin mo daw, ha? Sa daming, ang sinasabi lang naman ni, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico? Wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamay-ari ni Zaldico were involved in so many cases of corruption or any that has something to do with money. 'Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang masasabi nating chairperson diyan sa sa Kamara, which is yung appropriation. si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula talaga.
Nakita niyo yung analogy niya? Para sinasabing, ginawa mong tagapagbantay para sa mga nagpapakuha ng dugo diyan sa Red Cross, si Dracula. Sumisip-sip ng dugo, o ika nga. Tama nga naman. Kasi, halimbawa, di ba? Halimbawa lang, may isang manyakol. Tama, mali. Ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan, o di ba? Ng mga siksi, mga ganon, o. Alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang yung tinuturing nilang si Mang Kanor. Halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong anak. Di ba? Abnormal po ba yun? Hindi, halimbawa lang. Abnormal po ba yun? Di ba abnormal yun? May problema tayo doon. Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay tayo. Only in the... Ito this was long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang inaakusahan na siya. Kinonfirm ni VP Sara Duterte ngayon na ang nagko-control ng budget ng mga departamento natin ay walang iba kung hindi si Zaldico at si Speaker. Tayo, matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At di ba, noong una pa lang ng panunungkulan ni Marcos, pag tungtong-tungtong pa lang niya, sinasabi ko na sa inyo to, there is something happening in the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa inyo yan. Di ba? Sinabi ko na po sa inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni VP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo yung sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if they did something wrong. If they did comment something wrong, atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero, yung ibang issue na wala namang kinalaman, si Marcos, at ang may kinalaman ay ang kamera, pero ang inaatake pa rin natin si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga, di ba, paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, nahaluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon, nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte, sa bibig niya na nanggaling, si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan nato. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si Speaker, nahalata ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila. Magsaya. Di ba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo, kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya. Di ba? Sabi niya nga sa akin, di ba sinabi ko naman na weak talaga yan? Mahina yan? Walang ano yan? Si ano talaga ang ano yan?
ang may pasimuno niyan. Alam niya. Tama naman talaga eh. Weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a mistake. Being weak is yan ang talagang pangit sa isang personalidad ng isang presidente. Weak. Bakit? Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at doon sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa Kamara. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho. Maging si BP Sara Duterte, maging sa Senado, maging si Senator Bato, di ba? Sinabi niya, sino ang namili nung meron siyang kinuwento na nandun, sino? Si Senator Bato ho ito, ha? Kinuwento niya through the interview ng SMNI na nandun daw si Romualdez, nandun si Zaldico, at nandun yung isang kaibigan niyang general na pinababaligtad daw di umano para labanan si Pangulong Duterte at gagawin siyang PNP chief. Wala si Marcos doon, ha? Wala din yung asawa doon. Am I saying wala silang kasalanan yung mag-asawa? Meron! But the point here, eto talaga. Speaker of the House, ang real problem ng Pilipino ngayon. He is controlling everything. Remember, sila may hawak ng budget. Yung presidente, wala yan. Pinaiikot-ikutan lang yan. Yan ang tunay. Now, tanong ko sa inyo, di ba? Lumabas yung totoong sinasabi natin doon pa. From the very first time, yan na yung nakikita ko. Yan yung magiging problema natin sa bayan na ito. Bakit? Nandyan lahat ng pera. Kaya nga kaliwat kanan, dinaig pa si Willie Rebillame sa pamimigay ng pera sa ayuda. 5,000 pesos! Ganun eh, gumaganon eh. Di ba? Oh. Kasi nga, habang humihirap ang Pilipino, yan ang plano dyan eh. Sa tingin ko lang ang plano dyan, nagmamahal ang bilihin. Naghihirap ang Pilipino. The more na naghihirap ang Pilipino, kakapit yan sa mga politikong namimigay ng pera. That's why, yan ang sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas. Pinipilit talaga nila na maghirap ang Pilipino para kumapit sa ayuda. At kung sino yung mag-ayuda, malamang yung iba ma-persuade na iboto yung mga yun. Diba? Mga kababayan, magising ho tayo. Wag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo to, pinapaliwanag ko sa inyo. Diba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Ama mali. Diba, tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni BP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldico, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before, yung nagsasalita siyang may iPad, at eto ngayon. Nakita... Sorry, hindi yan. Ito. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget. Alam mo kung bakit ko nabuking yung mga troll? This is the script that they are commenting sa mga video. Meron namang marami naman yung appropriation marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll.
tingnan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni VP Sara Duterte na kontrolado lang ng 2 tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control? Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman ang membro. Walang sinabi si VP Sara Duterte, Your Honor. Kaya kung ako to sa court, dako. Ano na kagad ako? Objection, Your Honor. Misleading. O kaya, mali. Objection, Your Honor. Irrelevant. Bakit? This is irrelevant. Yung membro, irrelevant yan. Yung dami ng senador, irrelevant yan. The point of the BP is, 2 lang kayong nagdidesisyon. Hindi sa dami ninyo. Wala naman siya sinabing 2 lang kayong membro. Hindi eh. Sinabi niya 2 lang kayo nagdidesisyon. Iba ang nagdidesisyon sa membro. Di ba? Deliberation ng House and Senate, meron pa pong BICAM na mag-uusap. Sa BICAM, ilan lang ho ba nag-uusap doon? Ay! Diba? Ang dalawang upper chamber and lower chamber, almost 30 po ang nag-attend yan in public. So, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or... Sabi naman nung congressman sa likod, tama yan. May amuyong di siya sa likod. 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami ng magmi-meeting. Hindi, ako Congressman Zaldico, pa-impeach nyo na. Sige na. Pa-impeach nyo na si VP Sara Duterte. Yun ang magandang gawin ninyo. Hindi kasi sinasabi ninyo, di ba? Ang dami nyo sinasabi na kesyo confidential fund, nilustay, pera ng taong bayan, bla bla bla. Kasi if you're saying that right now, na nilustay ni VP Sara Duterte yung confidential funds, ipa-impeach mo. Ikaw mismo. Kasi ikaw pwede kang magsabi. Kasi kahit sinong congressman pwede mag-ano dun eh. Parang mag-move na pa-impeach tapos boboto yung mga tao, ay mga congressman. Diba? Ikaw mismo, ipa-impeach mo na. Sige na. O wala kang yag balls. O. Hindi ako nagtatanong lang, wala ka bang yag balls na ipa-impeach si VP Sara Duterte? Oh. Sige na, Congressman Zaldico, ipa-impeach mo na. Kasi sabi mo ang dami mo sinabi dito. Oo, ayan ang dami mo sinabi. Nakita po natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, sinasabi niya, takpan niya bilang co-equal. Ang dami mo sinasabi dyan. Na pag hindi sinunod ni VP Sara Duterte, hindi impa-impeach mo. Kasi that's a public trust, di ba? Sinasabi nga sa ating konstitusyon na betrayal of public trust is a masasabi nating basis for an impeachment. Ipa-impeach mo na. Unless takot ka. Ako lang ang kaya mo. Ako lang, sir. Ako lang. Hindi, kasi hindi niya pwedeng kasuhan si VP Sara Duterte. Alam ko, may immunity mga yan. O sa sinabi niya. Kasi alam ko, depende yan sa years of So alam ko, may immunity sila. Ibig sabihin, hindi niya kayang kasuhan. Kaya ako, kaya niyang kasuhan. Kinasuhan niya ako. Di ba? Akala mo, mananahimik ako? Ha? Sigurado ako makakarating sa iyo to. Kung akala mo mananahimik ako dahil sa ginagawa ninyo, akala ninyo tatahimik ang isang banatbay at isang mga banateros, hindi. Handang mamatay ang mga banateros. Yun nga, nilulusob na sila dun eh. Yung mga kasamahan ko, kayang humarap sa mga pulis. Kayang humarap at ready na. They have the freedom to go home. But they didn't. Why? Naniniwala sila doon sa pinaglalaban ng mga tao doon. At ready silang mamatay. Until to the last moment, they were all crying. Dahil ready sila. So am I. I am also ready.
kahit saan mo dalhin ito, I am ready for you. I will fight not only for my freedom. Ha? Tandaan mo yan, Zaldico. I am not going to fight for my freedom. I will fight for my freedom to speech or to freedom to say and criticize my government because that is protected under our Constitution. Kung ako patatahimikin mo na isang vlogger na merong kahit pa paanong followers, paano pa kaya yung iba? Kaya mo ring patahimikin. Kaya sinasampulan mo ako. Kaya hindi ako uurong sa'yo. Hindi kita uurungan. Kung akala mo uurong ako sa'yo, sorry ka na lang. Hindi, mali ka ng dinemanda. Dahil ako, handa ako. Kahit umabot pa ako kasi hindi importante sa akin to. Hindi importante yung buhay ko. Ang importante sa akin yung pinaglalabang prinsipyo. Yung pinaglalaban ko para sa bayan. Lahat tayo, mga kababayan, mamamatay one way or another. Kung ano yung prinsipyo yung pinanindigan mo, yun na mananatili. Yaman, fame, name, lahat yan mabubura sa kasaysayan. Only yung ginawa mo ang maiiwan. Kaya lalaban po ako. Let it be known na may vlogger na lumaban kahit mahirap, kahit magastos po kahit mahirap kalabanin ang gobyernong ito dahil napakagrabe ho, pinapastrak ang lahat ng bagay. Hindi po ako uurong. Tandaan nyo yan. Basta alam kong tama yung aking pinaglalaban, hindi ko uurungan yan. Tama ho ito eh. If we criticize because may mali ho kayo nagawa. And bilang public official, you should not be onion skin. Pero napaka-onion skin nyo naman. Ngayon, sir, ako lang ang kaya nyo? Bakit si VP Sara Duterte hindi nyo kayang pa-impeach? Takot kayo? Baka magising na mamamayang Pilipino sa gagawin nyo? Go! No? Na malaman ninyo ang bagsik ng taong bayan. Malaman ninyo. Malaman ninyo kung gaano na galit ang taong bayan sa pang-aabuso ninyo. Sa kapangyarihan. Ay, naku, pambira kayo. Ito buti pa nga ito. Muling ipinagpaliban ang buti pa ito, may pumalag na kongresista Ito na lang, wag na yan, yung balita, ito na lang. Ito, hanga din ako sa congressman na ito. Ako talaga, gusto ko ito maging senador Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government, namely the Office of the Vice President and the Office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the Office of the Vice President,
took only about 13 minutes to move for the termination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for the termination of the office of the budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the Office of the Vice President, and I so move. Sir, I objected to the motion and may I... Ayun na, nagagalit na yung mga, alam mo na kung sino yung number 1 kumukontra dyan. O, di ba? Ayan, tumayo. Sabi niya, tradition na ito eh. Yung Office of the President niya kahapon mabilis-bilis lang. Yung mga nakaraang taon sa Office of the Vice President, mabilis lang. Bakit ngayon? O dahil dyan, eto mapapakita tayo nagkaroon ngayon ng away ng konti. Ayan. Ba't ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong nyo siya. Meron pang tradition. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano pinagtatanong nyo sa kanya? These questions never happened before. Grabe, ang tapang nito. Hanga talaga ako sa iyo. Kung Marcoleta, kung nanonood ka, nawala ko yung numero ninyo Pero, grabe. Ako talaga, pag ikaw kumandidato na senador talaga, mangangampanya ako sa iyo. Kailangan natin ng ganitong klaseng congressman Yung may bayag. Ang hirap nito Tatanggalan ka ng budget dyan. Tatanggalan ka ng mga proyekto dyan. Yung papalag ka. At kakampihan mo ngayon, critical ngayon Critical itong moment na to. This is the most critical time. Na it's either you are with the side of VP Sara Duterte or you are against Speaker Romualdez. Ganun lang walang middle dito. Kaya nga sipsipan dyan Pero tumayo ho itong kongresista na ito. Iba ito. At ang talino ho nito. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office that the person... Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all.
because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? Grabe. And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh. May brati-bratinela pa? Grabe, tinayuan talaga. Palakpakan! Yung katabi niya, as far as I remember, si Congressman Ungab yun eh. Yan din, kalyado rin yan. Sa Davao City, di ba? Na 3rd Congressional District, yan po si Congressman Ungab. Pero ang talagang lumaban dito ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Lahat tinayuan niya. Ito nga, ito isang makulit na to. Hindi ko alam kung sino to. Biglang humihirit pa dyan eh. Kung kayo nakakita ng gano'n, this did not happen anytime. Pang-labing-pitong taong ko na po ito. Tama yan. Yan ang importante kasi malaman natin eh. Is this abnormal yung hinihingi ni Congressman Marcoleta na bigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President? Hindi po. Tradition na po yan mula noon, maging kalaban ng Vice President, binibigyan ng kertesiya. Ngayon lang nangyari itong pangwawalang yan ninyo sa Office of the Vice President. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... We can read the records. He did not introduce it. Nag-motion siya ngayon. But it's... Yung status, parliamentary status. The first thing is that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If the motion, then after that, Marcoleta will move that motion. So ayan po 'yon ha. So ayan po ang nangyayari ngayon sa Kamara ha. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan eto na ho yung mga panahon na hindi ka pwedeng gumitna. Hindi ka pwedeng sumipty. In politics, sa politika ngayon hindi ka pwedeng sumipty. It's either you are with the speaker or you're the enemy of the Speaker of the House. Pero gayon pa man nakakabilib ang mga tulad ni Marcoleta at saka ni Ungab, mga congressman na naninindigan kahit ang kalaban nila dyan, the entire Congress sumisipsip, humihimod sa tumbong ni Speaker at ni Zaldico. Diba? Nakabantay. Wala tayong magagawa. Yari ang budget nyo pagka pumalag kayo sa kagustuhan ni Speaker. Yari kayo. O kaya ngayon, nakakabilib yung mga katulad nito dahil naninindigan sa katotohanan. Sa katotohanan lang. Doon lang tayo sa totoo. Ano ang totoo? Parte na ho yan ng tradisyon ng Kamara na bigyan, hindi lang ang Kamara, pati Senado, na bigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President and the President. Diba? Ang Office ng Presidente. Kaya mga kababayan, pagbantayan po natin ito. Pero ako, ito lang masasabi ko sa mga congressman natin. Kung may bayag kayo, impeach nyo. Kung may bayag kayo. O baka naman puro forma lang kayo. Kung puro forma lang kayo, wala pala kayong pinagkaiba dun sa mga aktivista na yan. Mga komunistang kasamahan nyo dyan. Kasi yung mga kasamahan nyo dyan, mukha lang mga pera yan, yung mga komunista na yan. Kunwari, papalag-palag, pero tameme din naman yan pag nasa pala ng mga pera eh. O ganon din po ba kayo? O tingnan natin. Inaabangan namin ang inyong side, kayo mga kongresista dyan, ha? Sa pasabog at abangan ninyo. Ngayong araw din na ito, lalabas naman ang pangatlong video ni Madam VP Sara Duterte. Palakpakan! At hanggang dito na lang po muna tayo. Ako po si Banat Bay. Para sa bayan, tuloy-tuloy lang mga kababayan. Salamat po.